Bakit? Kasi lahat ngayon ng video naglalabasan, naku, laban lahat sa kanya. Okay. Grabe po talaga yung epekto sa mga Pinoy nitong hiwalayan ng Katniel. Grabe. Eto na. Inuurirat talaga tayo nung mga fans at ng mga bashers at lahat. Ano raw ba kasi talaga ang nangyari? May lusot ba si Daniel Padilla? Naku, parang hindi. Hindi siya, wala siyang lusot. Bakit? Kasi lahat ngayon ng video naglalabasan, naku, laban lahat sa kanya. Oo. At nakuuna, kung aminin natin, nakuunahan lahat kung sino ang makakalocate ng unang dahilan at bakit sila Ito po ang mga kwento. Ito po ay nakarating sa amin na gusto naman po naming ibahagi sa inyo. Pero yung detalye, sila po ang nakakaalam kung ano ang katotohanan. Sila makapagsasabi kung totoo itong kwentong itatawid namin sa inyo. Di ba mga telepono ngayon may may locator. Hindi ba ang misis na nagdududa tungkol sa pangangaliwa ng mister niya, naglalagay pa nga ng mga devices doon sa ilalim ng kotse? May mga ganyan. At may mga apps din sa cellphone. Yan. Anong nangyari sa locator, anak? Ay, eto na. Dahil, syempre, may pagdududa na nagaganap. May mga nakakarating na. May nakakarating na. So, meron pala itong locator na kung saan pupunta si Daniel, malolocate niya kung nasusundan at masusundan. Kasi lalabas doon, nandito siya. Magtuturog. Syempre, tatawag mo ka ngayon kung nasaan ka. At saka pag tinanong, nasaan ka ngayon? Where are you now? Sasabihin niya, kunwari, I'm here in BGC. Sa locator, hindi. Pantay. Anong sabi ng locator? Naku, wala. Wala dito. Ibang lugar. Saan yung lugar daw yun? Doon sa pinagdududahan. Kondo rin ang pinagdududahan. At hindi lang pala isa-dalawa ang involved dito, no? Naku, lumabas na. Ang dami-dami na nga. 1, 2, 3. Tatlo ng babae. 3, 4, 5. Diba? Parang gano'n. Kaya walang lusot, Talaga, ito daw ba'y inamin ng lalaki kay babae? Ang sabi, oo daw. Kaya ganun na lang. Kaya yung pagtitimpi, tinitimpi na babae, inaayos niya yung sarili niya. Kung paano niya itatawid. Alam niya na kaya nagsasorry Kaya yung si babae, iniisip niya, ninanamnam niya, anong gagawin ko? Ang sakit nun para sa... Para pagdaanan mo yung ganyan na nagmamahal ka ng tunay pero yun palang minamahal mo, may ginagawa namang kakaiba. Di ba? No. Ikaw ba kung si Catherine ka? Hindi naman ikaw Natawa tayo, di ba? Hypothetical lang, kunwari ikaw si Catherine. Tatanggapin mo ba si Daniel sa kabila ng may iba? Ayaw ko na. Tapos na yung atin Hindi ba sabi mo, minsan ginawa. Minsan Hindi na ulit. Maaari pa Ulit. Kaya gano'n na lang ang pasasalamat ni Catherine sa kanyang nanay, Tumawid sa akin ng sobra-sobra yon. Iba talaga ang anak na dumadaan sa matinding problema na merong family support. Ibang-iba, katulad ni Tita Min at ng tatay niya at ng mga kapatid. Ang dali-daling makakapag-move on nitong si Catherine kasi andun yung suporta ng pamilya. No? At saka ito lang, di ba, mapapansin naman natin, talaga kapag may family support ang isang taong nagdidesisyon, mas matibay. Walang makabubuwag. Kaysa yung sa, ito naman hindi naman po lahat ina-apekto, yung mga taong nagsosolo sa buhay. Di ba mahirap kasi nagsosolo ka, wala kang napapakinggang na, totoo yun. Ayan, laman mo, gawin mo. Doon pumapasok ang stress at ang depresyon. At kapag pumasok na po ang depresyon, doon na nagkakatalo. Dapat talaga ay meron po tayong family support, suporta ng mga kaibigan. Kapag wala po yan, hindi po natin kakayanin ang isang napakalalim na problema. Pero hahawakan natin ang pag-asa. Kasi laganap naman ang pag-asa anumang oras. Basta marunong lang tayong magtawid ng ating pinagdadaanan. Yan ang sinasabi na one head is better than two. Two heads? Two heads. Balik na. Two heads better than one. Pero may point pa rin siya, di ba? One heads are better than one.
Pero nakuha agad natin. Two heads are better than one. Sa pagre-resolba ng lahat. Sa pagkukwento mo pa lang. Alam mo, totoo yan. Sabi nga ng mga doktor, di ba, ng mga psychiatrist, mga psychologist, kahit kausapin mo lang ang salamin, kausap mo ang sarili mo, maiibsan na ang problema po. Paano pa kung may kaharap kang isang pinagkakatiwalaang kaibigan, kaharap po ang pamilya mo, magsasalita ka na, ganito ang nangyayari sa akin. Paano kami hindi makakahinga? Oo nga. Kasi minsan yung mga Pilipino, porket akala nila, porket walang maitutulong yung kausap nila, ayaw na magsalita. Hindi nila alam ang resulta sa sarili nila na nakakagaang ng kalooban. Laging may resultang maganda ang pakikipag-usap. Diba? Huwag lang ko konsintiin. Huwag lang aayunan ang mali. Yan yung nakakaloka kasi pag may konsinting pumapasok. Yan. So ngayon, buong-buo na po talaga sa isip at puso ng ating mga kababayan na si Daniel talaga yung may kasalanan kung bakit sila nagkahiwalay ni Catherine. Yun. Diba? Naku, yung talaga ngayon, grabe, may locator, diba? May CCTV. Oo. Diba? Paano ka lulusot? At saka bukod pa dun sa locator na yun, mayroon pa mga human CCTV. Ay, totoo. Yun yung nakakatakot. Oo. Nakita ka sa ganito, may kasama ka, may gaambay ka. Paano mo lulusutan yun? Tsaka palandali ang may tatago yan eh. Katulad ngayon, natago na at natago, diba? Ngayon, naglabas. Agosto yan nagsimula. August, September, October, 4 na buwan. Bago talaga nagkapagsalita si Catherine at inamin sa publiko na tapos na po, close book na talaga yung kanilang relasyon. Hindi naman natin hinaharangan. Maaaring isang araw, baka magising sila na hinahanap pa rin lang isa't isa. Sa tunay naman sila nagmahala ng mahigit na 1 dekada. Walang imposible. Hindi imposible yun. Oo. Diba? Pero, ano ang gagawin na ni Daniel? Ay, di siyempre, wala na. Ang gagawin niya. Pero siguro, kung yung babae na mismo yung lalapit, siguro siyempre, naman yung... Inaasahan mo na si Catherine ang lalapit Ay, ni Daniel? Hindi ako aasa doon. Ikaw? Naku, mukhang ako Ako hindi. Hindi ko nakikitang lumalapit si Catherine kay Daniel. Hindi lalapit ang babae. Unang-una, hindi naman siya ang gumawa ng kasalanan. Oo. Siya ngayon na dehado Tama. Ngayon pa na nagpakulay silang buhok, di ba? Kulay. Ay, senyales na yon. Na ganun din, nagpakulay ng buhok na nagpayaig. Sara Labati. Yun, di ba? Paano naman? Akala ko naman. Alam ko sino ba ako? Anak ko si Katy Perry. Oy, teka muna. Si Blight, si Andrea Brillante, kikita mo ba sa panaginip mo, nalalapit kay Catherine at hihingi ng tawad? Ay, tingin ko hindi. Ikaw? Hindi. So, hindi mo nakikita? Ako rin, hindi ko nakikita. Kasi sa ngayon, nakikita naman natin ang atake at forma nitong si Blight. Kinakaya niya ang lahat ng bashing. Nagpapakita siya bilang isang positibong tao. Matapang. Hindi lang natin alam kung kapag nakakubli na siya sa publiko, ano ang kanyang ginagawa. Pero hindi ko siya nakikita na lumalapit para humingi ng tawad. Di ba? Totoo. Yun. Siguro sa isip niya, siguro iyaan mo na lang yan, mamamatay din yung issue na yan. It will die a natural death. At saka baka syempre ang gusto niya, bakit ako ibabaya ako inilapitan? Pero, sasabihin naman it takes two to tango. Ay, Ano lang yan? Alam, lusot talaga Wala